Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Roel. Taong 1995. Capiz. Nang panahong ito, kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo itong si Roel. Tubong Maynila. Ngunit ang kanyang mga magulang ay mula sa probinsya ng Capiz. Magsesemana Santa ng mga panahong ito. Mahaba-haba ang bakasyon ng kanyang mga magulang. Kaya naman nagpasya silang umuwi ng probinsya. Siyempre kasama si Roel at ang isa pa niyang kapatid na lalaki na itago na lang natin sa pangalang Nathan. Medyo pilyong kapatid itong si Roel at napakahilig mang-asar. Madalas silang nag-aaway ngunit hindi naman nagkakasakitan. Ang totoo ay magkasundo ang dalawa at ang kanilang pag-aasaran ay pagpapakita ng pagmamahal. Kaso nga lang, may isang pangyayari ang naging dahilan ng pagbabago ng buhay ni Roel. Lunes Santo, kagad silang bumiyahe pa uwi ng Capiz sakay ng barko. Mahigit 6 na oras ang biyahe. Idagdag mo pa ang napakalakas na hanging amihan. Medyo malalaki din ang alon. Uy Nathan, tara punta tayo dun sa taas ng barko. Maganda dun eh. Maraming mga nakatambay na chicks. Wika ni Roel sa kanyang kapatid. Hindi naman nagkakalayo ang agwat ng edad nila. 2 taon lang ang tanda ni Roel kay Nathan. Kaya naman hindi rin nagkakalayo ang trip ng mga ito. Oy Roel, Nathan, huwag kayong malikot ha. Baka sa sobrang kapelyuhan nyo, makasagi kayo ng ibang tao. Wika ni Mang Oscar. Ngunit ngumiti lang si Nathan sa sinabi ng kanyang ama. Hindi naman po kami bata ni Kuya. Tignan nyo po, mas matangkad na nga po kami sa inyo eh. Wika ni Nathan habang itinatapat ang kamay sa ulo ng kanyang ama na parang sinusukat ang taas nito. Oo nga naman pa. Ako nang bahala dito kay Bunso. Sige na po, aalis na po muna kami. Tugon ni Roel, sabay hila sa kamay ng kapatid. Napailing na lang ang kanilang ama. Ngunit habang nakamasid sa papalayong mga anak, bigla namang nagsalita ang asawa ni Mang Oscar. Oscar, mahal. Kinakabahan ako sa maaaring mangyari pagdating natin sa bahay. Ito ang unang uwi ng mga bata sa probinsya. Alam mo naman kung anong meron doon, di ba? Wika ni Aling Bella. Kaunting kaalaman sa lugar na kinalakihan ng mag-asawa. Isang liblib na barangay ng Daaw ang kanilang lugar. Napapalibutan ng makapal na kagubatan at karamihan ay hindi pa nagagalaw o napapasok ng tao. Maraming paniniwala na napakaraming elemento ang naninirahan doon sa lugar. Ayon din sa mga matatanda, maraming kababalaghan ang nagaganap doon. Mga hindi pangkaraniwang pangyayari, kagaya ng pagpapakita ng isang gintong baka, higanting sawa at baboy na lumilipad. Sa madaling salita, isang maiwagang lugar ang kinalakihan ng mag-asawa. Yan din ang ikinakabahala ko, Bella. Pero magtiwala tayo sa mga magulang mo, pati na din sa kapatid mo. Alam kong alam nila ang dapat gawin. Tugon ni Mang Oscar. Ang pamilya ni Aling Bella ay may lahing manggagamot. Kaya't kahit papano ay panatag ang loob ni Mang Oscar na walang mangyayaring masama sa kanilang mga anak. Pagkarating nila sa pantalan ng Capiz, sinundo sila ng isa sa mga kapatid ni Aling Bella na itago na lang natin sa pangalang Piling. Isang batikang manggagamot na may kaalaman sa pagiging manggagaway. Pagkakita pa lang ni Piling sa 2 binata ay kaagad niyang kinausap si Aling Bella. Bella, yung 2 anak mo, siguradong kurso na dahin yan ng mga kaibigan natin sa gubat, lalo na ng mga talunanon. Kaya't kung pwede, huwag mo silang papalabasin ng bahay mamaya. Ito ang ipasuot mo sa kanila. Wika ni Piling sabay abot ng 2 kwintas na gawa sa bala ng baril. Ayon kay Piling,
Naglalaman ito ng ilang banal na kagamitan kagaya ng dignum, buto ng selis at sinukuan. Inabot ni Aling Bella sa dalawang binata. Nung una ay ayaw pa nilang suotin, ngunit dahil na din sa pagpupumilit ni Mang Oscar, wala ding nagawa ang dalawang binata. Sakay ng isang jeep, bumiyahe sila mula sa pantalan ng Rojas papunta sa mismong bayan ng Daaw. Pagdating nila sa bayan ay sumakay naman sila ng habal-habal. Gawa ng hindi makakapasok ang sasakyang may 4 na gulong sa lugar dahil na din sa napakasukal at napakababatong daanan. Maayos namang nakarating ang mag-anak sa kanilang bahay. Manghang-mangha ang dalawang binata sa mga tanawin, lalo na nang makita nila ang likod ng bahay nila Aling Bella. Ma, ang ganda pala dito sa inyo, no? Ang lalaki ng mga puno, tapos ang sarap ng simoy ng hangin. Wika ni Rowel habang nagmamasid sa paligid. Nilapitan naman siya ni Piling at sinabihan ng, Pamangkin, tignan mo lang ang mga bagay na makikita mo. Huwag mong hahawakan at mas lalong huwag mong kukunin. Dahil ang lahat ng nakikita mo ay pagmamay-ari ng higit na makapangyarihang nilalang. Wika nito sabay tapik ng balikat ni Rowel. Tumango naman ang binata kahit wala itong nauunawaan. Hapon na nang makarating sila sa lugar, kaya't kaagad na din silang pumasok ng bahay upang kumain ng hapunan. Matapos kumain ay lumabas si Piling. Medyo naaaliw si Rowel sa ipinapakita ng tiyuhin, kaya naman sinundan niya ito hanggang sa pinto ng bahay. Akmang lalabas na sana siya nang biglang magsalita ang tiyuhin niya. Ruel, manatili ka sa loob ng bahay. Baka makita ka ng mga kaibigan ko at pagdiskitahan ka. Wika ni Piling. Nalabis namang ipinagtataka ni Rowel. Kaibigan? Ano pong kaibigan? Wala naman pong ibang bahay na malapit dito sa atin ah. Tanong ng binata. Ngunit imbis na sumagot, bigla siyang tinignan ni Piling at medyo napaatras si Rowel. Gawa ng napakatalim ng titig ng tiyuhin niya, bigla siyang nakaramdam ng matinding kilabot, kaya't marahan siyang naglakad papasok ng bahay. Pagkarating niya sa may sala, nakita niyang kausap ng nanay niya ang isa pa nitong kapatid. Pinili niyang makinig sa usapan ng mga ito, ngunit wala siyang maintindihan dahil nagsasalita ang dalawa sa dialektong Karaya. Bela diyang mga unga mo, basi ang panganday ka mga talunanon, ayaw pagkagawa. Wika ng kanyang kapatid, na itago na lang natin sa pangalang Belen. Ang ibig sabihin ng sinabi niya, Bella, yang mga anak mo baka paglaruan ng mga talunanon, huwag mong papalabasin ang tahanan. Tumango naman si Aling Bella sa sinabi ni Belen. Kinabukasan, nagising si Rowel ng maaga dahil sa tilaok ng manok na nakatali sa labas ng silid niya. Binuksan niya ang bintana upang bugawin ito. Ngunit laking pagtataka niya dahil wala namang manok sa labas. Hindi niya na lang ito binigyan ng pansin. Sa halip ay pinili niyang bumalik sa pagkakahiga. Kakalapat pa lang ng kanyang likod sa higaan, bigla namang pumasok si Nathan. Kuya, tara labas tayo. Ang ganda ng view sa likod ng bahay Wika ni Atan habang hinahatak ang kapatid upang bumangon. Ano ba yan, Nathan? Ang aga pa Inaantok pa ako. Tugon ni Rowel. Ngunit dahil sa kakulitan ng kapatid ay wala na din siyang nagawa. Pupungas-pungas pa itong bumangon at sumunod kay Nathan. Dire-diretso sila sa likod ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Rowel nang makita ang napakagandang tanawin. Grabe, ang ganda talaga dito. Tara, yayain natin si Tito Piling na mag-ikot dito sa lugar Wika ni Rowel. Ngunit hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin, pinutol na ito ni Piling. Hindi kayo pwedeng pumasok sa gubat na yan. Ipinagbabawal ang pagtungtong sa lugar.
Marami nang nagtangkang pasukin ang gubat, pero nabigo lang sila. Kung hindi naliligaw, natatagpuan na lang bangkay ang kanilang katawan diyan sa bukana ng gubat. Wika ni Piling. Kinilabutan si Ruel sa sinabi ng tiyo. Ngunit tatawa-tawa lang itong sinatan. Kaagad naman itong napansin ng tiyuhin kaya't pinagsabihan niya ito. Nathan, sa palagay mo nakakatawa ang sinasabi ko. Bata pa nga kayo. Marami pa kayong hindi nauunawaan sa mundo. Halika kayong dalawa at may gagawin tayo. Wika ni Piling sabay pasok sa loob ng tahanan. Maya-maya pa ay lumabas siyang may dalang itak at sako. Tito Piling, para saan naman po yung sako? Saka saan po tayo pupunta? Tanong ni Ruel. Kaagad namang sumagot si Aling Bella na nooy nakatayo lang pala sa kanilang likuran. O sige, samahan niyo ang tiyuhin yung manguha ng panggatong doon sa gubat. Wika ng kanyang nanay. Ang hindi alam ni Ruel na ang lakad na ito ang tuluyang makapagpapabago ng buhay at paniniwala niya tungkol sa mundo. Habang naglalakad, binibilinan ni Piling ang dalawang binata tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng kagubatan. Isa na nga dito ang wag pipitas ng kung ano-ano, wag dudura kung saan, at lalong-lalo na wag mag-iingay. Nagtaka naman si Nathan sa mga sinabi ng tiyuhin. Akmang magtatanong pa sana siya, ngunit biglang tinakpan ni Ruel ang kanyang bunganga. Huwag ka nang humirit. Pinayagan na nga tayong lumabas eh. Makinig ka na lang. Wika ni Ruel. Tumango naman si Nathan bilang tugon. Pagkarating nila sa gubat, huminto sandali si Piling at hinubad ang kanyang tsinelas. Sinabihan niya rin ang dalawang binata na gayahin ang ginawa niya bilang respeto doon sa lugar. Bakit naman po kailangan natin magtanggal ng tsinelas? Gubat naman po to, di ba? Tanong ni Ruel. Gubat lang ito sa paningin nating mga tao. Pero sa mga elementong nakatira, ito ang kanilang tahanan. At kagaya nating mga tao, kailangan din nating magbigay ng respeto sa tahanan ng iba. Tugon ni Piling. Kaagad namang sumunod ang dalawang binata sa sinabi nito. Pagkarating nila sa loob, manghang-manga ang dalawa sa katahimikan ng gubat. Tanging huni ng ibon at mga kuliglig lang ang maririnig. Kaagad na din silang namulot ng mga kahoy na panggatong. Ngunit habang namumulot, napansin ni Nathan ang isang napakagandang bulaklak. Nilapitan niya ito at akmang pipitasin. Ngunit pinigilan siya ni Piling. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag gagalaw ng kahit ano sa gubat? Kahoy na panggatong lang ang pakay natin dito. Kaya wala kayong ibang dadalhin kung hindi ang mga tuyong sanga. Wika ni Piling. Kaagad namang lumayo si Nathan sa bulaklak. Ngunit tila tinutukso siya ng kapaligiran. Dahil habang naghahanap siya ng mga tuyong sanga, nakita naman niya ang isang napakagandang bato. Makintab ito at parang itim na kristal. Halos kasing laki lang ito ng kanyang hinlalaki. Tinignan niya kung baka nakatingin si Piling. At nang makita niyang abala ito sa pamumulot ng kahoy, dali-dali niyang dinampot ang bato at sinilid sa kanyang bulsa. Maya-maya pa, nag-aya nang umuwi si Piling. Puno na din ang sakong dala nila. Tahimik namang naglalakad ang dalawang binata nang biglang magtanong si Piling. Wala ba kayong naiwan o kinuha sa loob ng gubat? Wika nito. Wika nito. Nagkatingin na naman ang dalawa at sabay na umiling. Pagkarating niya sa tahanan, tinignan ni Nathan ang nakuha niyang bato. Itinapat ito sa liwanag ng araw. Laking gulat niya nang tumagos ang liwanag dito. Matapos nun ay nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Dahil sa ingay ay kaagad na pumasok si Ruel sa kwarto ng kapatid.
nakita niya itong nakahandusay at hawak-hawak ang batong nakuha sa gubat. Dali-daling tinawag ni Ruel ang nanay at tatay. Pagpasok nila sa loob ng silid ni Nathan, binuhat nila ito upang ihiga sa kama. Nathan, anak, ano bang nangyari sa'yo? Alalang tanong ni Aling Bella. Kaagad namang tinawag ni Mang Oscar si Piling. Pagdating ni Piling sa loob ng silid ni Nathan, kaagad niya itong hinawakan sa pulso. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla niyang nabitawan ang kamay ng binata. Sinasabi ko na nga ba, may kinuha si Nathan sa gubat na ikinagalit ng mga engkanto. Ruel, anong kinalaman mo dito? Tanong ni Piling sa kanyang pamangkin. Umiling si Ruel dahil wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Hanggang sa napansin ni Piling ang nakakuyom na kamay ni Nathan. Pilit niya itong binuksan, ngunit hindi niya magawa dahil napakahigpit ng pagkakakuyom ng binata. Ate Bella, pasensya ka na, pero kailangan kong gamitan ng mga dasal. Wika ni Piling. Bagaman labag sa kalooban ni Aling Bella, wala din siyang nagawa kung hindi pumayag sa gustong mangyari ng kanyang kapatid. Sige Piling, gawin mo ang nararapat. Iligtas mo ang anak ko. Wika ni Aling Bella. Natataranta naman si Ruel dahil unang beses niyang makaengkwentro ng ganitong kaganapan. Nakahawak siya sa balikat ng kanyang ama na nooy kinakabahan din. Nagsimula na sa kanyang ritual si Piling. Naglabas ito ng ilang gamit mula sa kanyang bulsa. Inuna niyang balutin ng proteksyon ang paligid ng silid gamit ang pagpapausok ng insensong may halong iba't ibang uri ng tangkay. Matapos niyang magpausok ay kaagad siyang naupo sa tabi ni Nathan. Kaagad niyang hinawakan ang nakakuyom na kamay ng binata at nag-usal ng dasal. Laking gulat ng lahat nang biglang binuka ng binata ang kanyang kamay at nakita nila ang hawak-hawak nito. Kumuha si Piling ng isang itim na tela. Dinampot ang batong hawak ni Nathan sa pamamagitan noon. Mahabaging amang may likha. Nathan, anong ginawa mo? Wika ni Piling habang sinasapo ang kanyang noo. Napatanong naman si Aling Bella dahil sa mga sinabi ng kapatid. Bakit Piling? Anong ginawa ni Nathan? Lumingon sa kanya si Piling at tumugon. Kinuha ng anak mo ang bato ng engkanto. Sa dinami-dami ng pwede niyang kunin, bakit ito pa? Wika ni Piling. Kaagad niyang pinaliwanag sa mga magulang ni Nathan kung gaano kabigat ang kasalanang nagawa ng anak. Ayon dito, ang bato ng engkanto ay isang uri ng mutya. Ito ang pinagkukunan ng lakas ng lahat ng elementong naninirahan sa isang lugar, kagaya ng kagubatang pinagmulan ng bagay na ito. Ang pagkuha ng mutsyang ito ay nangangahulugan ng paglapastangan sa mga naninirahan sa lugar, lalo na kapag wala itong pahintulot ng isang elemento. Kung ganun, anong mangyayari sa anak ko, Piling? Alalang tanong ni Mang Oscar. Tumayo si Piling at tumugon. Ikinalulungkot ko, ngunit maaaring buhay niya ang magiging kapalit ng pagkuha niya sa bato ng engkanto. Ngunit may paraan, kung magigising lang sana siya. Wika ni Piling. Nakadepende ang lahat sa lakas ng dungan o espiritual na katawan ni Nathan ang lahat. Kung makakayanan niya ang lakas ng kapangyarihang taglay ng bato, magagawa niyang makabalik sa kanyang katawan at tuluyan siyang magigising. Ipagpatawad mo, Ate Bella, ngunit wala akong magagawa. Sa puntong ito, laban ito ni Nathan. Kailangan niyang ipaglaban ng kanyang sariling buhay. Wika ni Piling. Kaagad naupo si Ruel sa tabi ng kapatid. Tol, lumaban ka ha. Marami pa tayong hindi nagagawa eh. Laban lang, Tol. Nandito kami ni Mama at Papa oh. Wika ni Ruel. Napatayo ang binata.
dahil bigla niyang naramdaman na piniga ni Nathan ang kanyang kamay. Ma, pa, nakita niyo po ba yun? Pinisil ni Nathan yung kamay ko. Wika ni Ruel. Napalingon naman si Piling dahil alam niya ang ibig sabihin nito. Naririnig ka ng kapatid mo, Ruel. Malakas ang koneksyon mo sa kapatid mo. Hala, sige, kausapin mo lang siya. Wika ni Piling. Kaagad namang sinunod ni Ruel ang sinabi nito. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanilang karanasan bilang magkapatid. Mangiyak-ngiyak pa si Ruel habang ginagawa ito. Ilang sandali pa, napansin nilang kumilos ang katawan ni Nathan. Pinagpatuloy naman ni Ruel ang kanyang pagkikwento. Maya-maya pa, napasigaw si Nathan at humingi ng tubig. Dali-dali namang kumuha ng tubig si Aling Bella. Ipinainom ito kay Nathan at tuluyan ng nagkamalay ang binata. Nanalo si Nathan, Bella. Napagtagumpayan ni Nathan ang pagsubok niya. Ngayon, taglay na ng katawang lupa niya ang kapangyarihan ng bato ng engkanto. Wika ni Piling. At dagdag pa niya, maaaring magbago ang pag-uugali ni Nathan. Magkakaroon din siya ng kakayahang manggamot at kusang lalapit sa kanya ang mga tao at elementong nangangailangan ng tulong. Sa paglipas ng panahon, tuluyan na ngang ginampanan ni Nathan ang kanyang tungkulin, lalo na nang bumalik sila ng Maynila. Wala silang pinagsabihan sa kakayahan ni Nathan, ngunit kusang dumadagsa ang mga ito upang magpagamot. Hindi naman sila tinatanggihan ng binata. Tinanggap din ni Mang Oscar ang tungkulin ng kanyang anak. Si Ruel naman ang naging katuwang ng kapatid sa mga gampanin nito. Naging saksi si Ruel sa kakayahang taglay ng kanyang kapatid. Nagawa na ding makita ni Ruel ang mga hindi pangkaraniwang nilalang, kagaya ng mga engkanto, kapre at mga lamang lupa. Kadalasan ay meron silang dalang prutas o hindi kaya naman mga supot ng mamahaling bato bilang alay kay Nathan. Tol, parang Diyos yung tingin nila sa iyo. Tignan mo, ang dami na namang nakalapag sa labas ng bahay natin. Wika ni Ruel, habang isa-isang pinapasok ang mga bulso ng prutas mula sa labas ng bahay. Normal lang yan, kuya. Dahil kagaya ng sinabi ni Tio Piling, ang hawak kong mutya ang pinagmumula ng lakas ng mga elementong nasa paligid ko. Tugon ni Nathan. At ngayon sa kasalukuyan, kilalang manggagamot pa din si Nathan. Maraming dumadagsa sa bahay niya upang magpagamot. Hindi na din siya nakapag-asawa at ganun din si Ruel. Iginugol ng magkapatid ang kanilang buhay sa pagganap ng tungkuling nakaatas sa kanila. Hindi inaasahan ni Ruel na magiging ganito ang kanilang kapalaran. At ito ay nagsimula nang makuha ni Nathan ang bato ng engkanto.